Isinilang ko ang aming anak sa pamamagitan ng cesarean section, ngunit walang dumating mula sa pamilya ng asawa ko. Hindi ako nagtanim ng samangang loop. 14 na araw ang lumipas, umiyak na tumawag ang biyenan kong babae. Nababaliw ka na ba? Bakit mo hinayang magkagulo ang pamilya ng Tio Leo mo? Ako, nakararating lang mula sa binggit ng kamatayan matapos ang C-section, ay natuklasan na lihim na ginamit ng aking asawa at biyenan ang aking pinahirapang pera para bumili ng isang fila na nakakahalaga ng 35 milyong piso. Ang sumunod na tawag na aking biyenan na sumisigaw at humihingi na pera ang naksindin na mitsa para sa isang nakagigimbal na pagbubunyak. Ang matapang na amoy ng antiseptiko sa ospital ang gumising sa akin mula sa mahabang pagkahilo. Isang matinding kirot ang gumuhit sa aking tiyan. Hirap kong inilibot ang aking mga mata sa malamig at puting recovery room. Ang ritmikong tunog ng heart monitor ay umalingaw-naw. Sa tabi ko ay isang maliit na kuna. Mahimbing na natutulog ang aking anak na babae sa malambot na lampin. Nanikip ang aking puso, isang mainit na luha ang gumulong sa aking maputlang pisngi. Isa na akong ina. Dinaanan ko ang pintuan ng kamatayan upang isilang ang munting anghel na ito. Ngunit ang sagradong sandaling iyon ang naging pinakamalungkot na sandali sa aking 32 taon ng buhay. 5 taon na kaming kasal ni Marco, at sinikap kong gampanan ang aking tungkulin bilang isang asawa at manugang. Ako ay isang communications director sa isang malaking korporasyon na may buwanang kita na hindi bababa sa 160,000 piso. Si Marco ay isang empleyado ng gobyerno na may kakarampot na sahot ngunit may pagkapatriarkal at labis na nagpapahalaga sa kanyang imahe. Sabi ko sa sarili ko, ang mag-asawa ay dapat magtulungan, hindi mahalaga kung sino ang mas malaki ang kinikita. Basta't makasama kaming nagtatayo ng aming pamilya. Ako ang nangutang para makabili ng isang condominium unit sa Bonifacio Global City. Buwan-buwan, ako ang nagbabayad ng interes sa bangko at gumagastos para sa aming mapangangailangan. Kahit na tumawag ang aking biyenan mula sa probinsya at magreklamo na nahirapan sa buhay ang pamilya ng kanyang bunsong anak na si Leo, at hilingin sa akin na magpadala ng 25,000 piso buwan-buwan bilang tulong, tiniis ko ito at regular na nagpadala. Akala ko, kung magiging mabuti ako, magiging payapa ang aming pamilya. Ngunit nakamali ako. Ang aking sakripisyo ay sinuklian lamang ng kalupitan at kawalang pakialam. Napakahirap ng aking pagbubuntis. Palagi akong nagsusuka dahil sa morning sickness, ngunit kailangan ko pa ring magtrabaho at makipagnegosasyon para sa makontrata, at pag-uwi ay maglilinis at mag-aasikaso pa sa aking asawa. Si Marco, pag-uwi galing trabaho, ay ibabagsak lang ang kanyang bag sa sofa, at maglalaro sa kanyang cellphone, walang pakialam sa kanyang asawang nagluluto, nang may kahirapan. Nang malaman ng biyenan ko na babae ang ipinagbubuntis ko, biglang nagbago ang kanyang pakikitungo. Tumawag siya kay Marco at sinabing hindi siya marunong pumili ng asawa. Sinisiniya ako sa hindi pagbibigay sa kanila ng isang tagapakmana. Sabi niya, ang anak na babae, ay parang ibong lilipat lamang patungo sa ibang pugat, walang halaga. Ang masalitang iyon, na sintalas ng kutsilyo, ay tumatak sa aking isipan, na paaga ang aking panganganak. Ayon sa doktor, ako ay may gestational hypertension at may panganib ng preeclampsia, kaya kailangan akong sumailalim sa isang emergency C-section para mailigtas kaming magina. Sa gitna ng matinding sakit, tinawagan ko si Marco ang maraming beses. Nang sa wakas ay sagutin niya, ang ingay mula sa isang inuman ang sumalubong sa aking pandinig. Pabalang siyang sumagot na abala siya sa isang mahalagang kliyente, at sinabihan akong magtaksi na lang papuntang ospital, ang panganganak daw ay bagay ngang gababae. Ibinaba niya ang telepono, hindi ako binigyan ng pagkakataong magsalita. Ang aking biyenan naman ay nagdahilan na masakit ang kanyang likod at hindi makasakay ngang bus papuntang Maynila. Sa bingit ng kamatayan, ang tanging natawagan ko ay si Angela, ang aking matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo. Nagmamadaling dumating si Angela. Basang-basa sa pawis at luha ang kanyang mukha. Siya ang nangginginig na pumirma sa surgical consent form, na sumasalo sa responsibilidad para sa aming buhay. Mahigpit na hinawakan ni Angela ang aking kamay bago sumarado ang pinto ng operating room, pinapaalalahanan akong magpakatatak. Kung hindi dahil kay Angela, marahil ay hindi na namin nasilayan ng anak ko ang sikat ng araw. Sa ikalawang araw pagkatapos kong manganak, dahan-dahang pumasok ang aking biyenan sa silid. Hindi man lang niya tiniknan ang kanyang apo. Dumating siyang walang dala, tumayo ng mga 10 minuto, at pagkatapos ay kumuha nga, isang lukot na sobre mula sa kanyang bulsa.
Ibinato niya ang sobre sa ilalim nega aking unan, at malamig na sinabi, "Heto ang bir, 0 piso para pambili negatas, nega bata. Kailangan ko nang umuwi para magluto para sa pamilya ni Leo." Dahil daw ang asawa ni Leo na si Katrina ay abala sa pagpapaganda. Tumalikod siya at umalis, walang kahit isang tanong kung kumusta ang tahi ko o ang aking kalusugan. Tinitigan ko ang lukot na sobre sa ilalim ng aking unan, at naramdaman kong nayurakan ng husto ang aking dignidad. Si Marco naman ay dumaan lamang ng 20 minuto sa gabi. Amoy alak, tinignan sandali ang bata, at pagkatapos ay humiga sa sofa at nagilik ng malakas. Habang nakahiga sa kama ng ospital, ang aking tahi ay kumikirot at nagdurugo. Tahimik kong kinuha ang aking telepono at binuksan ang banking app. Ang hospital bill na halos 100,000 piso ay binayaran ko gamit ang aking credit card. Parang ako ang kumita, buhay na ako mismo ang nagligtas. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang aking sakripisyo ay walang kabuluhan. Nagpasya akong itigil na ang katangahang ito. Ang una kong ginawa ay kinansela ang automatikong paglipat ng 25,000 piso kada buwan sa pamilya ni Leo. Pinalabas ko sa ospital si Baby Ligaya sa isang malamig na araw na may hanging amihan. Ang kalangitan ng Maynila ay kulay abo at malamig. Tanging si Angela ang kasama ko, tinulungan akong magbuhat ng magamit at tumawag ng taxi. Nagdahilan si Marco na may biglaang meeting sa opisina kaya hindi niya masusundo ang kanyang makina. Hindi na ako nagabala pang magalit, ni hindi na ako umiyak. Ang puso ko ay tila nagelo na matapos ang naaraw ng kalungkutan sa ospital. Mahigpit kong niyakap ang aking anak, nararamdaman ang kanyang init at regular na pahinga. Siya ang aking tanging pinakmumulan ng buhay, ang mainit na liwanag na nagpapatatak sa akin. Huminto ang taxi sa harap ng aming condominium. Dahan-dahan akong umakyat, binuksan ang pinto, isang magulong tanawin ang sumalubong sa akin. Ang apartment na dati kong inaalagaan ay para na ngayong basurahan. Mga lataang bir ay nakakalat sa sala. Ang mga maruruming damit ni Marco ay nakatambak sa banyera, ang mga pinakainan ay hindi hinugasan, umaalingasaw ang amoy panis mula sa lababo, hindi man lang naglinis si Marco para salubungin ang kanyang makina. Tiningnan niya ang bahay na ito bilang isang pansamantalang tulugan lamang. Inilapak ko si Baby Ligaya sa kama, pilit na tinitiis ang sakit mula sa hindi paganap na magaling na tahi, at sinimulang pulutin ang bawat maruming damit para labhan, at naglinis ng kaunti upang magkaroon ng malinis na hangin ng aking anak. Ang mga araw ng aking puerperium ay mga araw kung saan ako ang gumawa ng lahat. Naghire ako ng isang home care service para sa ina at sanggol, at nagutos na may magluto at mamalengke. Unti-unting nababawasan ang pera sa aking account, ngunit wala akong pakialam. Ang kailangan ko lang ay maging malusok kami ng aking anak. Walang sinuman mula sa pamilyang ngang aking asawa ang tumawag upang kumustahin ang kanilang apo. Nananahimik sila na para bang hindi kami nag-exist sa mundong ito. Ang katahimikang iyon ay nabasak sa 14 na araw matapos ang aking C-section. Tanghali, habang pinapatulog ko si Ligaya, tumunok ang telepono. Ang pangalan ng tumatawag ay Bienan. Sinagot ko ito, at bago pa man ako makapagsalita, isang matinis at nakabibinging boses ang sumigaw mula sa kabilang linya. "Nababalik ka na ba? Bakit mo pinutol ang pera para sa tiyo Leo mo?" Sigaw niya. Pinagalitan niya ako, paano na raw kakain at mabubuhay ang pamilya ni Leo? Inakusahan niya ako na isang makasariling manugang, na dahil may pra ay minamata ang pamilya ngang asawa. Paulit-ulit niya akong sinisi, sinasabing ang ginawa ko ay naglalagay sa pamilya ni Leo sa bingit ng kahirapan. Ang mga mura ay bumuhos na parang talon. Walang kahit isang tanong tungkol sa aking kalusugan o sa itsura ang kanyang apo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang 25,000 piso na nawala. Huminga ako ng malalim, pinanatiling kalmado ang aking boses. Sinabi ko sa kanya na kararating ko lang mula sa C-section, malaki ang gastos sa ospital, at ako ay naka-maternity leave kaya nabawasan ang aking kita. Kailangan kong mag-ipon para sa gatas at diaper ng aking anak. Wala akong obligasyon na suportahan ang kapatid ng aking asawa na may makamay, paa, at kalusugan para magtrabaho. Lalong nagalit ang aking biyenan. Galit niyang sinabi, "Anak na babae lang naman. Bakit kailangan gastusan ng malaki? Mag-aasawa rin yan sa ibang pamilya." Pinilit niya akong maglipat agad ng 25,000 piso sa kanyang account. Kung hindi ay sasabihin niya kay Marco na ibalik ako sa pinanggalingan ko. Mapait akong napangiti. Isang ngiting puno ng pait. Hindi na ako nakipagtalo pa. Pinindot ko ang end-call button at blinok ang kanyang numero. Tiningnan ko ang aking kaawa-awang refleksyon sa salamin. Ang aking mga mata ay may maitim na bilog.
Ang aking buhok ay magulo. Ito ba ang kapalit ng aking pagtitiis? Sapat na ang aking pagpapakumbaba. Ang kanyang pagiging arogante ay hindi ako tinakot. Sa halip, ginising nito ang pinakamalakas na insting ng isang ina para protektahan ang kanyang sarili. Ang kanyang banta ay parang apoy na sumunok sa natitirang pagmamahal ko para sa kanilang pamilya. Kailangan kong magising. Hindi ko hahayaang lumaki ang aking anak sa isang baluktot na kapaligiran, kung saan ang mababay ay minamaliit at pinipiga ang lakas para paksilbihan ang maparasito. Nang gabing iyon, umuwi si Marco ng mas maaga kaysa karaniwan. Pagpasok pa lang sa pinto, galit na siya, malakas na ibinagsak ang kanyang leather briefcase sa sofa, namumula ang kanyang mukha, galit na pumasok sa silid tulugan kung saan ko pinapatahan si Ligaya. Walang pakialam na natutulog ang bata, malakas siyang nagsalita. Tinuro niya ako, sumisigaw kung bakit daw ako sumasagot sa kanyang ina, bakit ko pinutol ang sustento para kay Leo. Sinisiniya ako sa pagiging makitit ang isip, na sa magkapatid ay nagbibilangan. Nagising si Ligaya sa sigaw ni Marco at humagulgol. Agad kong niyakap ang aking anak para patahanin. Ang galit ko ay umabot na sa sukdulan, ngunit pinigilan ko ito at nanatiling malamig ang aking pakikitungo. Tinitigan ko ng diretso ang lalaking dati kong tinatawag na asawa, at nagsalita ng may diin. Pakiusap, hinaan mo ang boses mo para makatulog ang bata. Pera ko to, kaya may karapatan akong magpasya kung paano ito gagastusin. Si Leo ay 30 taong gulang na, may asawa't anak, walang dahilan para ako ang sumuporta sa kanyang pamilya. Kung mahal mo ang kapatid mo, gamitin mo ang sarili mong sahod para ibigay sa kanya. Natihilan si Marco. Alam niya na ang kanyang kakarampot na sahod bilang empleyadong gobyerno ay sapat lamang para sa kanyang kape at almusal. Paano siya makakakuha ang 25,000 piso kada buwan para suportahan ang kapatid? Dahil sa kahihiyan. Nagalit siya, hinawi ang bote ng gatas sa mesa na nabasag, at saka lumabas at isinara ng malakas ang pinto. Tahimik akong tumayo at nilak ang pinto ang silid. Ang nahihiwalay sa amin ay hindi lang isang kahoy na pinto, kundi isang lamat na hindi na kayang ayusin. Kinabukasan, nang nakaalis na si Marco, nakatanggap ako ng tawag mula kay May, isang dating kaklase na ngayon ay credit manager sa bangko kung saan ako may card. Seryosong nagtanong si May kung nagwawaldas ba ako ngang para kamakailan. Naguguluhan kong sinabi na nasa bahay lang ako at nag-aalaga ng anak, wala akong binibili. Sinabi ni May na ang supplementary credit card ko, na in-issue para sa isang miyembro ng pamilya, ay sunod-sunod na ginamit sa mga high-end na spa, aesthetic clinic, at mga design na hentex tuwa sa loop na Tetlong Puvain. Ang kabuwang utang ay umabot na sa mahigit 600,000 piso. Magpapadala na raw ang bangko ng notice sa bahay. Nanlamig ako. Ang supplementary card. Mahigit isang taon na ang nakalipas. Nakiusap si Marco na kumuha ako ang supplementary card na nakapangalan sa kanya para raw magamit niya sa mga business trip at para sa emergency. Nagtiwala ako at ibinigay sa kanya ang card, na may credit limit na 300,000 piso. Agad kong hiniling kay May na i-extract ang detailed statement at i-email sa akin. Binuksan ko ang file sa aking computer. Nanginginig ang aking mga kamay habang binabasa ang bawat transaksyon. Ang mga lugar kung saan ginamit ang card ay pawang mga mamahaling aesthetic clinic na nagalok ng body contouring at facelifts at mga designer fashion boutique. Ang pangalan na nakapirma sa mga electronic receipt na malinaw na nakikita sa sistema ay si Katrina ang aking kagalang-galang na hipag. Ipinasa pala ni Marco ang aking credit card sa kanyang hipag. Walang pakialam na ginamit ni Katrina ang card ng kanyang hipag para sa pagpapaganda at pamimilingang nga mamahaling gamit. Habang ako, sa bahay, ay nakasuot ng luma at kupas na damit pangbuntis. Nagtitiis na magtrabaho hanggang sa araw ng aking operasyon. Hindi pa doon natapos. Patuloy kong sinuri ang lahat ng aking personal na bank transfer sa nakalipas na 5 taon. Buwan-buwan, nagpapadala ako ang 25,000 piso sa aking biyenan para kay Leo. Ngunit nang suring ko ng mabuti ang mga text message ng bangko at bank statement, napansin ko ang isang di pangkaraniwang pattern. May mga pagkataon na nagpapadala ako ng dagdag na pera para sa aking biyenan o para sa mga okasyon na umabot sa 100,000. Lahat ng parang iyon, pagkatapos lamang ng isang araw o ilang oras, ay direktang inililipat mula sa kanyang account patungo sa isang account na may pangalang Leo Santos. Ang aking biyenan ay palaging nagpapanggap na mahirap at nagrereklamo para makahingi ng pera sa akin. Ngunit sa katotohanan, siya ay isang transit station lamang. Kinukuha niya ang aking pinahirapan para suportahan ang kanyang paboritong anak at ang tamat nitong asawa. Isang pakiramdam ng pandidiri ang umakyat sa aking lalamunan.
Hindi ako isang asawa o manugang sa bahay na ito. Ako ay isang cash machine lamang, pinagsasamantalahan nila hanggang sa maubos. Matapos matuklasan ang katotohanan tungkol sa credit card at sa daloy ngang pera, hindi ako gumawa ng iskandalo. Ang kahinahunan ang isang communications professional ay nagturo sa akin na ang ahas ay dapat patayin sa isang hampas, at ang mga salita na walang matibay na ebidensya ay walang silbi. Tahimik kong nilok ang supplementary credit card sa pamamagitan ng banking app, pinutol ang pinagkukunan ng luho ni Katrina. Nahintay akong reaksyon mula sa kanila. Ngunit ang nalaman ko ay isang mas malaking sikreto. Maisang linggo matapos kong ilok ang card, habang nag-express ako ng gatas para sa aking anak, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Isang boses ng babaeng real estate agent ang maririnig. Nagtanong siya kung ito ba ang numero ni Mrs. Isabela. Nagpakilala siya bilang isang customer care representative mula sa Tierra Alta Estates, isang high-end na residential project sa labas ng Maynila. Sinabi niya na ang ikalawang installment payment na nagkakahalaga ng 3 milyong piso para sa isang corner lot villa ay malapit ng magdue. Pinapaalalahanan niya si Ma'am Isabela na sabihan si Sir Marco na mag-ayos ng bayad sa tamang oras upang maiwasan ang penalty. Nahilo ako. Tierra Alta Estate. Ikalawang installment. Marco. Ang masalitang iyon ay bumuo ang isang malupit na larawan, winasak ang lahat ng natitirang tiwala sa akin. Pinanatili kong kalmado ang aking boses, na kunwaring alam ko ang lahat para makakuha ng karagdagang impormasyon. Sinabi kong abala ako sa pag-alaga ng bata kaya hindi ko napansin ang schedule, at hiniling sa agen na basahin muli ang impormasyon ng kontrata at ang halaga na nabayaran na para sa unang installment para ma-check ko. Walang pag-alinlangan, binasa ng agent ang lahat ng detalye. Ang fila ay nakakahalaga ng 35 milyong piso. Ang reservation at unang installment, na nakakahalaga ng 3.5 milyong piso, ay nabayaran na 6 na buwan na ang nakalipas. Ang nga nakapangalan sa kontrata ay ang aking asawa, si Mr. Marco Reyes, at ang kanyang ina. Magalang pang ipinadala ang agent ang isang kopya ng kontrata sa aking fiber ayon sa aking hiling. Binuksan ko ang larawan ng kontrata sa aking telepono. Ang pirma ni Marco ay nakatatak sa tabing ang pirma ng aking biyenan. Ang petsa ng pagpirma ay noong ako ay nasa 3 buwan ng pagbubuntis. Panahong halos mamatay ako sa pagsusuka. Noong panahong iyon, sinabi ni Marco na binawasan ng kanyang opisina ang kanyang sahot at bonus. Wala raw siyang pera para tumulong sa pagbabayad ng amortization ng aming tsondo. Ang aking biyenan naman ay tumawag na umiyak, sinasabing nasalanta ang kanilang probinsya. At si Leo ay may sakit at walang pambili ng gamot. Pinipilit akong magpadala ng dagdag na pera. Lahat pala ay isang perpektong dula. Ginampanan nila ang papel nga kaawa-awa para kunin ang bawat sentimo ko. Ginamit nila ang pera para bumili ng $1 milyong na fila na nakapangalan sa kanila. Isang mapakunwaring moralidad na nakasusuklam. Ang aking asawa, na laging nayayabang tungkol sa pagkakapatiran at moralidad, ay lihim na ginagamit ang pera ng kanyang asawa para bumuo ng sarili niyang yaman bilang paghahanda sa isang paghihiwalay. Isang galit ang namuo sa akin, ngunit hindi na ako makayak. Naubos na ang aking maluha noong araw na nag-iisa ako sa operating table. Tinitihan ko ang aking munting anak na mahimbing na natutulog sa kuna, at sinabi sa sarili ko na hindi ako maaring mahina. Kung bibigay ako, ano ang mangyayari sa aking anak? Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang contacts, at hinanap ang dalawang pinakamahalagang numero sa sandaling ito. Ang una ay si Ate Cruz, isang eksperto sa family law na nakatrabaho ng ang aking kumpanya. Ang ikalawa ay si Mang Tony, isang kilalang private investigator na napakadiskreto sa kanyang trabaho. Oras na para mangolekta ako ng masandata para protektahan ang aking sarili at ang aking anak. Nakipagkita ako kina Ate Cruz at Mang Tony sa isang tahimik na coffee shop malapit sa Diplomatic Row isang hapon ng weekend, habang ipinakatiwala ko si Ligaya kay Angela ng ilang oras. Ang hanging amihan ay humahampas pa rin sa labas ang salamin, ngunit sa loob ko ay isang nag-alap na apoy ng determinasyon. Inayos ni Ate Cruz ang kanyang salamin, maingat na sinuri ang nga dokumentong inprint ko mula sa email, kasama ang nga bank statement at ang kopya ng kontrata ng fila. Bumuntong hininga siya, tinitigan ako ng may simpatiya at paganga sa aking kahinahunan. Pinaliwanag ni Ate Cruz na ito ay isang planadong pagtatago ng ari-arian. Sinadya ni Marco at ng kanyang ina na isama ang pangalan ng ina para patunayan na bahagi ng pondo ay galing sa ina, upang guluhin ang pinakmulan ng pera at iwasan ang paghahati ng conjugal property. Ang kailangan kong gawin ngayon ay patunayan kung saan nanggaling ang 35 milyong pisong unang bayad. Tumango ako at bumaling kay Mang Tony. Binigyan ako ni Mang Tony ng isang manipis na folder.
Ang kanyang mukha ay propesyonal at walang emosyon. Iniulat niya ang resulta ng kanyang investigasyon matapos ang 3 araw na pagsubaybay. Ang daloy ngang para sa deposito ngang fila ay napakatuso. Hindi direktang naglipat si Marco ngang sa developer. Dinala niya ang cash kay Leo. Idineposito ni Leo ang pera sa isang hiwalay na account at pagkatapos ay inilipat ito pabalik sa kanyang ina sa ilalim ng dahilan na pasasalamat ng anak. Sa huli, ginamit ng biyenan ko ang mismong prang iyon para bayaran ang unang installment ng fila. Ang mga bank transaction records mula sa mga account ni Leo at NG aking biyenan ay nakuha na lahat sa pamamagitan ng mga koneksyon. Napahigpit ang aking kamao, bumaon ang aking makuko sa aking palat hanggang sa magdugo. Ang kanilang plano ay napakadetalyado. Patunay na matagal na nilang pinagplanuhan ito laban sa akin. Tiningnan nila ako bilang isang kaaway, na kailangang pagsamantalahan at pag-ingatan, hindi bilang isang kapamilya. Pinayuhan ako ni Ate Cruz na ihanda na ang kaso para sa annulment, property dispute, at child custody. Pinaalalahanan niya akong manatiling matatak, at huwag na huwag gumawa ng anumang kilos na magbibigay sa kanilang babala sa ngayon. Anumang padalus-dalus na kilos, ay magiging sani, enigay, pagtatago. Nila enigay, lahat enigay, ariyan at magdudulot. Enigay, pinsala sa aking kaso. Naintindihan ko iyon. Gusto kong tapusin ang bulok na paksasamang ito, ngunit gusto ko ring ipakita sa kanila na ang aking kabutihan ay hindi isang bagay na maari nilang yurakan. Gusto ko ang isang malinaw na pagtatapos, bawiin ang nararapat sa akin, at turuan sila ang isang leksyon tungkol sa karma, upang sila ay magising at mapagtanto ang halaga ng kanilang kasakiman. Pag-alis sa coffee shop, sumakay ako ng taxi papunta sa local civil registrar's office. Ngayon ang huling araw para iparehistro ang kapanganakan ng aking anak. Mula nang isilang siya, hindi man lang nabanggit ni Marco ang tungkol sa pag-ayos ng papeles ng bata. Masyado siyang abala sa kanyang magabilyong pisong proyekto at sa kanyang walang kwentang kapatid, nakalimutan niyang mayroon siyang isang anak na babae na kararating lang sa mundo. Hawak ang birth certificate form, walang pag-alinlangan kong isinulat ang apelido ng aking anak kasunod ng aking apelido. Ang pangalan niya ay Ligaya, dala ang apelido ng kanyang ina. Ang batang ito ay ako ang nakdala ang 9 na buwan. Ako ang nakipaglaban para sa kanyang buhay. Palalakihin ko siya ng may buong pagmamahal, malayo sa nakalalasong impluensyang kanyang pamilya sa ama. Hawak ang birth certificate na may pangalan naming dalawa. Nakaramdam akong kakaibanggaan. Ang huling hibla na nag-ugnay sa akin sa pamilya ni Marco ay pinutol ko na. Ang tunay na laban ay ngayon pa lamang magsisimula. Matapos ang pakikita namin ni Ate Cruz at Mang Tony, umuwi ako na may ibang pananaw. Hindi na ako ang babaeng mahina na umiiyak sa kamangang ospital. Naintindihan ko na ang laban na ito ay hindi lang para protektahan ang aking ari-arian, kundi para protektahan din ang kapayapaan ng aking anak. Ang unang hakbang ni Ate Cruz ay napakatindi. Hindi siya nagpadala na lihim na petisyon, kundi isang formal na legal notice sa Human Resources Department ng ahensya ng gobyerno kung saan nagtatrabaho si Marco. Nakasaad sa notice na hinihiling sa ahensya na pansamantalang i-freeze ang lahat ng benepisyo, bonus, o anumang transaksyon na may kinalaman kay G. Marco Reyes, dahil ang nasabing individual ay nasa proseso ng isang annulment case na may mapalatandaan ng pagtatago ng conjugal property at paglabag sa financial fidelity sa ilalim ng batas ng pamilya. Para sa isang empleyado ni gobyerno na labis na nagpapahalaga sa kanyang posisyon at reputasyon tulad ni Marco, ang dagok na ito ay mas masakit kaysa sa anumang kahihiyan. Kinaumagahan, kumalat ang balita sa buong opisina. Tinawag si Marco ng kanyang direct superior para sa isang pag-usap. Lubos na napahiya si Marco sa harap ng kanyang kasamahan. Pagsapit ng gabi, katatapos ko lang pakainin si Ligaya at ilagay sa kuna, nang marinig ko ang malalakas na kalabok sa pinto na parang sisirain na ito. Kasabay nito ang maingay na sigawan ng isang grupo ng matao. Lumabas ako sa sala at sumilip sa Magic ING pinto. Nakatayo sa labas ng hallway sina Marco, ang kanyang ina, at si Leo. Namumula ang muka ni Marco, nag-apoy sa galit. Ang kanyang ina ay nakapamaywang, paulit-ulit na hinahampas ang pinto. Si Leo ay nakatayo sa likod, na may karaniwang itsura ng isang siga, ngunit ngayon ay kitang-kita ang pagiging agresibo. Sumigaw si Marco mula sa labas na buksan ko agad ang pinto. Pinagsabihan niya akong isang masamang babae, na naglakas-loob na ipahit ang dumi sa mukha ng kanyang asawa sa opisina. Sumali ang kanyang ina. Tinawag akong walang hiyang manugang na gustong mawalan ng trabaho ang kanyang asawa para manirahan sila sa lansangan. Tahimik akong tumayo sa likod ng pinto, huminga ng malalim para kumalma.
Hindi ko binuksan ang pinto. Alam ko ang pagiging violenta ni Moartso kapag naipit at ang pagiging mapusok ni Leo. Kalmado akong pumunta sa mesa. Kinuha ang telepono at tinawagan ang security office and condominium. Malinaw kong iniulat sa security head na may isang grupo ang hindi kilalang tao na nanggugulo sa labas na aking unit at nagpapakita ang pagbabanta sa kaligtasan naming mag-ina at humiling na magpadala sila ng tulong agad. 5 minuto lang ang lumipas. 6 na security guard na naka-uniforme at may dalang walkie-talkie ang dumating. Pinakiusapan nila ang grupo ni Marco na manahimik at magpakita ng ide. Sumagot si Marco ng malakas, sinasabing siya ang may-ari ng unit at may karapatang pumasok. Sa puntong ito, bahagya kong binuksan ang pinto ngunit nanatili ang security chain. Tinitigan ko si Marco nang may pinakamalamig na tingin. Malinaw kong sinabi sa magwardiya na bagamat ang lalaking ito ay nakapangalan sa titulo, kami ay nasa proseso ng annulment. Dinala niya ang mga taong hindi nakatira dito para pagbantaan ako na naglalagay sa panganib sa isang sanggol. Hiniling ko sa magwardiya na ihatid sila sa lobby. Kung tatanggi sila, tatawagin ko ang pulisya para mag-file ng report. Natigilan si Marco nang marinig iyon. Susugot sana ang kanyang ina para kalmutin ako sa siwang ng pinto, ngunit agad siyang pinigilan ng 2 gwardiya. Nakita ni Leo na hindi paborable ang sitwasyon at natakot na madamay ang kanyang mailegal na gawain kaya agad niyang hinila si Marco at ang kanyang ina. Nagbanta siya, "Maghintay ka lang, hindi pa tapos ang lahat." Malakas kong isinara ang pinto at nilok ng 2 beses. Ang kanilang ngayapak ay unti-unting nawala. Tinitigan ko si Ligaya na mahimbing pa ring natutulog, at sinabi sa sarili na kailangan kong maging mas matatak. Ang mataong iyon ay parang nalinta na uhaw sa dugo. Kapag inalis mo sila, magwawala sila. Ngunit handa na ako. Hindi ko sila bibigyan ng pagkakataong sumipsip pang kahit isang patak ng dugo mula sa aking buhay. Ang maaraw pagkatapos ng gulo sa harap ng aking pinto ay naging nakakatakot na tahimik. Ngunit alam kong ito ay ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo, at ang bagyong iyon ay dumating sa anyo isang makapal na folder mga dokumento mula sa Regional Trial Court na ipinadala sa pamamagitan ng koreo. Binuksan ko ang dokumento, nanginginig ang aking makamay hindi dahil sa takot kundi sa matinding galit sa kabuktutan ng pamilya ng aking asawa. Kumuha si Marco ng abogado para mag-file ang counterclaim sa aking annulment petition. Sa petisyong iyon, gumawa si Marco ng isang kwentong ganap na kasinungalingan. Inakusahan niya akong may malubhang postpartum depression na humantong sa psychotic disorder. Inimbento niya na madalas kong pinapabayaan ang aming anak, sumisiga ng walang dahilan, at nagbabanta sa kaligtasan ni Ligaya. Sa ngalan ng isang huwarang ama, hiniling niya sa korte na alisin ang aking karapatan sa kustodiya at ibigay si Ligaya sa kanya at sa kanyang ina. Hindi lang iyon, buong kapangalan niyang hiniling na hatiin ang aming condominium unit na ako ang nagbabayad, sa dahilang ito ay conjugal property. Habang binabasa ko ang mga mapanlinlang na salita, nasuklam ako sa lalaking dati kong kasama sa higaan. Handa niyang agawin ang kanyang bagong silang na anak, siraan ang aking karangalan at katinuan para lamang sa kanyang kasakiman. Agad kong tinawagan si Ate Cruz at Mangton para magplanong kaming susunod na hagbang. Nang hapong iyon, sa opisinang abogado, ngumiti si Ate Cruz at pinakalma ako. Sinabi niya na ang counterclaim na ito ay panis na taktika. Ang korte ay nagpapasya batay sa medikal na ebidensya, hindi sa mga walang basehang salita. Inutusan niya ako na pumunta sa isang kilalang psychiatric hospital kinabukasan para sumailalim sa isang komprehensibong psychological evaluation at kumuhang sertipikasyon na ako ay nasa tamang pag-isip upang kontrahin ang mga paratang ni Marco. Ngunit ang pinakagulat ko ay nasa mga dokumentong dala ni Mang Tony. Inilapak niya sa mesa ang isang folder na may pulang selyo. Seryoso ang kanyang mukha. Ipinaalam niya na bukod sa pagbiling ng fila, gumawa si Marco ang isang napakapangahas na hakbang. Lihim niya ang kinuha, ang Condominium Certificate of Title, CCT, NG Aiming Unit. Ang dokumentong sinabi niyang itatago niya sa safety deposit box sa opisina para raw ligtas, ay isinangla niya sa isang sindikato ng Loan Shark o 5,6. Dahil ang CCT ay nakapangalan sa aming dalawa, hindi siya maaring mangutang sa legal na bangko nang wala ang aking pirma, kaya lumapit siya sa mga nagpapautang na may malaking interes. Direktang isinangla ang CCT para makakuhang 2.5 milyong piso cash. Para akong tinamaan ng kidlat, ang bahay na ito ay dugot pawis ko. Buwan-buwan, ako ang nagbabayad sa bangko. At naglakas loob siyang isangla ito sa mga kriminal. Hindi pa doon natapos. Tinuro ni Mang Tony ang isa pang bank statement. Ipinaliwanag niya na sa proseso ng pagsusuri sa account ng aking biyenan,
isang napakakaibang transaksyon ang lumabas. Isang buwan na ang nakalipas, ang kanyang account ay nakatanggap ng 1 milyong piso mula sa isang trading and services company. Inimbestigahan ni Mang Tony at napatunayan na ito ay isang shell company na ginagamit para sa money laundering mula sa mga aktibidad ng pamaanam at paniningil, kung saan si Leo mismo ang nagsisilbing ahente. Ang 1 milyong piso na ito ay sa katunayan ay iligal na komisyon at cut mula sa mga transaksyong ito, na ipinapangalan kay Leo sa kanyang ina upang itago mula sa mga autoridad. Natulala ako, isang buong pamilya na may balat kayong edukado at disenteng pamumuhay. Salop pala ay bulok at sangkot sa mga nakakatakot na ilegal na gawain. Nangungutang sa 5,6, naglalabang ang pera, nambibiktima ng sariling kapamilya. Ang katotohanan ay sobrang lantat, ngunit sa parehong pagkakataon, ito ang mga killer blow. Lahat ng ebidensya ay nasa aking mga kamay na. Hindi lang ako may pagkakataong manalo sa annulment case. Hawak ko na rin ang kapalaran ng kanilang karera at kalayaan. Matapos kong isumite ang aking psychological evaluation na nagsasabing ako ay nasa tamang pag-isip, kasama ang iba pang mga dokumento sa korte, nagsimulang maramdaman ng pamilya ng aking asawa ang aking di matitinag na katatagan. Hindi nila magamit ang dahas. Hindi rin nila magamit ang legal na paninira. Kaya nagsimula silang kumanta ang malungkot na awit ang pamilya. Ang ipinadala para manguna ay walang iba kundi si Katrina, ang aking kagalang-galang na hipag. Isang umaga and weekend, tumunok ang aking telepono. Nang makita ko ang pangalan ni Katrina, akma ko sanang i-reject, ngunit nagbago ang isip ko. Gusto kong marinig kung anong dula na naman ang gagawin niya. Pagkasagot ko, isang umiyak at sumisinghot na boses ang narinig ko. Tinawag niya akong ate sa isang napakatamis ngunit malungkot na tono. Nagsimula siyang makreklamo. Sinabi niya na ang pamilya ni Leo ay nasa isang napakahirap na sitwasyon. Nalugi raw si Leo sa negosyo, nalokong ngang nga kaibigan, kaya baon sa utang. Kahapon daw, may mga tatuwet na lalaki na pumunta sa kanilang inupahang bahay, sinira ang mga gamit, at nakbantang puputulin ang kamay ni Leo kung hindi magbabayad. Ang kanyang biyenan naman ay nakaratay sa sakit dahil sa pag-alala sa anak. Humahulgol si Katrina at nakiusap na isipin ko ra ang aming pinaksamahan bilang makipag. Isipin ko raw na si Ligaya ay may dugong reyes, at iurong ko na ang kaso, at buksan muli ang credit card o pahiramin siya ngang para mailigtas ang buhay ni Leo. Habang naririnig ko ang mamapanlinlang na salita, wala akong naramdamang awa, sa halip ay natatawa ako. Isang murang dula na ginagampanan ng mga mapagkunwari. Hinayaan kong umiyak si Katrina at magpaliwanag ng 5 minuto bago ako magsalita. Pinanatili kong mabagal at malamig ang aking boses. Tinanong ko si Katrina kung nung ginagamit niya ang aking credit card para magbayad ng 10,000 sa mga beauty clinic, bumili ng designer bags, at maglagay mamahaling cosmetics sa kanyang mukha, naisip niya ba ang kanyang hipak na buntis na nagtatrabaho hanggang sa araw ng kanyang operasyon? Binasa ko ng malinaw ang bawat gastos sa statement. Nung nakaraang buwan, 30,000 piso para sa facelift. Nung ika-15, 20,000 piso para sa Bexamol. Tinanong ko siya kung noong ginagastos niya ang aking pinahirapan ng walang awa. Naisip niya ba ang aming pinagsamahan? Tumigil ang pagiyak ni Katrina. Natahimik ang kabilang linya. Marahil ay hindi niya inaasahan na naimbestigahan ko na ang lahat at alam ko ang bawat galong supplementary card. Ang kanyang katahimikan ay patunay ngang kanyang kahihiyan at pagkatalo. Nagpatuloy ako sa isa pang psychological blow. Sinabi ko sa kanya ng diretso na ang pagkakautang ni Leo sa 5,6 ay dahil sa kanyang kasakiman, pagsusugal, at ilegal na gawain. Wala akong obligasyon na gamitin ang pera para sa gatas at diaper ng aking anak para bayaran ang utang ng isang tamat. Binalaan ko siya na huwag ng tatawag para umarta at umiyak dahil tapos na ang palabas. Pagkasabi niyon, ibinaba ko ang telepono. Naisip ko ang pamilya ng aking asawa ngayon. Nakakagulo na parang isang bahay ang langgam na binuhusan ng kumukulong tubig. Ang buwanang sustento ay pinutol ko. Ang credit card ay nakalok. Ang $1,000,000 na fila ay malapit nang makaroon ng penalty dahil sa huling pagbabayad. Ang pressure mula sa mga loan shark ay humihigpit sa leg ni Leo. Ang alyansa ng pamilya Reyes, na dati ay nagsasama-sama para pagsamantalahan ako, ay tiyak na nagsisisihan na ngayon. Ang biyenan ko ay magagalit sa kanyang manugang na palamunin. Si Marco ay sisisihin ang kanyang kapatid sa pagsirangang lahat. Sila mismo ang naglagay sa kanilang sarili sa bitak na gawa ang kanilang sariling kasakiman. Kailangan ko na lang maghintay at panoorin silang bumaksak bago ang opisyal na pagdinig. Ayon sa batas, bago ang formal na paglilitis, magkakaroon muna ng mediation hearing.
Dala-dala ko si Bobby Ligaya kasama si Ati Cruz papasok sa mediation room ng korte na may matatag na kaluban. Sa kabilang panig ay sina Marco, ang kanyang ina, at ang kanilang abogado. Si Marco ay nakasuot ng gusot na polo, sadyang hindi inahit ang balbas para magmukhang kaawa-awa. Ang kanyang ina ay nakasuot ng madilim na damit, handa ng umiyak. Nang magsimula ang mediator, agad na nagsalita ang aking biyenan. Inilagay niya ang panyo sa kanyang mga mata at sinimulan ang kanyang malungkot na awit. Sinabi niyang mahal na mahal nila ako at ang kanilang apo. Sinisi niya ako na nagbago raw ang aking ugali dahil sa postpartum depression, naging paranoid at gustong hiwalayan ang asawa. Nakiusap siya sa korte na payuhan akong bumalik. Nangako siyang alagaan kaming mag-ina. Sumang-ayon din si Marco. Sinabing mahal pa rin niya ako at humihingi ng isang pagkakataon. Habang nakikinig sa mawalang hiyang kasinungalingan, napangiti na lang ako ng may pangaalipusta, tumayo si Ati Cruz at humingi ng pahintulot na magpresenta ng bagong ebidensya. Unang inilapak ni Ati Cruz ang masalyadong bank statement na nagpapatunay na ang pera na ipinapadala ko sa aking biyenan ay agad na inililipat kay Leo. Sumunod, inilabas niya ang kontrata ng 35 milyong pisong fila na nakapangalan kina Marco at sa kanyang ina, at ipinakita ang daloy ng pera mula kay Leo patungo sa ina para sa paunang bayad. Patunay ng malawakang pagtatago ng ari-arian. Namutla si Marco. Tumigil sa pagiyak ang kanyang ina, nanlalaki ang mga mata sa mga dokumento. Ngunit ang huling dagok ay darating pa. Inilabas ni Ati Cruz ang huling ebidensya. Ang patunay na ang CCT ang aming tsondo ay isinangla sa mga loan shark para sa 2,005 milyong piso. Seryosong sinabi ni Ati Cruz sa korte na si Marco ay hindi lamang walang kakayahang mag-alaga ng anak, kundi may mas seryosong paglabag din sa batas, na inilalagay ang kanyang mag-ina sa panganib na mawalan ng tirahan at makaroon ng illegal na utang. Natahimik ang buong silid. Si Marco ay nakayuko, hindi makatingin. Natapos ang mediation hearing ng walang kasunduan. Dala-dala ko si Ligaya palabas ng silid, hindi na lumingon pa. Alam kong mula sa sandaling ito, lubos na silang natakot sa aking paghahanda at determinasyon. Pag-uwi mula sa mediation, nakaramdam ako ng gaan. Ang lahat ng ebidensya ng kanilang kasalanan ay nailantat na sa harap ng batas. Ang annulment at kustodya ay usapin na lang ng panahon. Nang gabing iyon, habang umulan, tumunog ang aking telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Isang magaspang na boses ng lalaki ang narinig ko. Hindi siya nagpakilala, ngunit diretsong nagbanta. Ikaw ang asawa ni Marco, hipak ni Leo, tama? May malaking utang sa amin si Leo. At narinig namin na hawak mo ang bank statement na makakasama sa negosyo namin. Mabuti pang maging matino ka, iurong mo ang kaso, at sirain mo lahat ng dokumento tungkol sa 1 milyong piso na iyon. Kung magmamatigas ka, hindi namin masisiguro kung bukas, paglabas ninyong mag-ina, ay hindi kayo madudulas o masasabuyan ng kung ano sa mukha. At bilang huling paalala, malamig niyang sinabi, ingatan mo yang anak mo, madaling maligaw ang nga bata sa labas, nanlamig ako. Ang loan shark sa likod ni Leo ay nakikialam na. Ang 1 milyong piso ay critical sa kanilang money laundering scheme. Natatakot sila na kung itutuloy ang kaso, ang maebidensyang iyon ay may papasa sa NBI, na siyang magbubuwag sa kanilang buong organisasyon. Tiningnan ko si Ligaya na mahimbing na natutulog. Naglakas loob silang gamitin ang aking anak bilang panakot. Napuno na ang salop. Ang matinding galit ay sinunog ang lahat ng aking takot. Naintindihan ko na sa harap ng kasamaan, ang anumang pag-atras ay pagpapakamatay. Akala nila ay isa lamang akong mahinang babae na madaling takutin. Nakamali sila. Kapag ang instinct ng isang ina ay hinamon, maari siyang maging mas malupit kaysa kaninuman. Agad akong bumangon, kumuha ng maleta at nagsimulang mag-impake. Hindi ko maaring hayaan ang aking anak na manatili sa condominium na ito, kung saan alam na nga kriminal ang aming address. Ngayong gabi, gagamitin ko ang kanilang sariling laro laban sa kanila. Ibibigay ko sila sa liwanag ng batas. Mabilis ngunit maingat akong kumilos. Matapos mag-impake, tinawagan ko si Angela. Kahit 2:00 ng umaga, agad siyang sumagot. Sinabi ko sa kanya ang sitwasyon. Walang pag-alinlangan, sinabi ni Angela na pumunta ako, akat sa kanyang high security na kondominium sa Tahay. Ligtas kami doon. Habang nasa taxi, tinitigan ko ang aking natutulog na anak. Isang determinasyon ang nag-alap sa akin. Sinumang magtangkang saktan si Ligaya ay magbabayat ng mahal. Pagdating sa bahay ni Angela, nakahinga ako ng maluwag. Kinaumagahan, kinuha ko ang recording ng pagbabanta sa aking telepono. Dahil sa aking trabaho, nakaset ang aking telepono na automatikong i-record ang lahat ng tawag,
Ipinadala ko ang audio file kay Ate Cruz. Sinabi niya na ito ay bumubuong krimen and grave threats at extortion. Pinadyuhan niya akong mag-report agad sa pulisya. Ngunit hindi ako hihinto dun. Oras na para umatake. Inutusan ko si Ate Cruz na mahanda ang isang criminal complaint. Kalakip ang lahat ng bank statement tungkol sa 1 milyong piso na natanggap ng aking biyenan. Pinahintulutan ko siyang isumite ito ng anonymously sa NBI's Economic Crimes Division para sa aming kaligtasan. Sinabi ko sa kanya, wala akong pakialam kung gaano kalaki ang sindikatong iyon. Kailangan lang nating imbestigahan ng batas ang pinakmulan ng perang iyon. Kapag naamoy ng maautoridad ang money laundering at loan sharking, buong sindikato nila ang mabubuwag. Sina Leo at ang aking biyenan ay kailangang humarap sa batas. Iyon ang kabayaran sa kanilang kasakiman, ang pana ay binitiwan na. Tahimik akong nahintay para sa bagyo na walisin ang mapagkunwaring pamilya Reyes. Tulad ng inaasahan, ang kapangyarihan ng NBI ay isang bagay na hindi pinahandaan ni Leo. 3 araw lamang matapos isumita ang reklamo, isang malaking lindol ang yumanik sa pamilya ng aking asawa. Mula sa 1 milyong piso, mabilis na natunton ng autoridad ang shell company ni Leo. Isang sorpresang raid ang isinagawa. Nasamsam ang mapakeng dokumento, makontratang ang pautang na may napakataas na interes, at iba pang ebidensya. Ang sindikato ng 5,6 ay nabuwag. Si Leo, na direktang sangkot, ay naging isang pugante bago pa man mailabas ang arrest warrant. Naglabas ang PNP ng isang nationwide manhunt laban kay Leo para sa mga kasong paglabag sa usuri law at money laundering. Mula sa isang lalaking suportado ng kanyang inagamit ang aking pinahirapan, si Leo ay naging isang kriminal na nagtatago. Ang aking biyenan, na siyang may-ari ng bank account, ay nakatanggap ng supuena. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ang babaeng laging nangangaral ng moralidad ay kinailangang pumasok sa isang interrogation room. Ayon kay Mang Tony, sobrang takot niya na tumaas ang kanyang presyon, umiyak at nagsisigaw sa istasyon, sinasabing wala siyang alam, ngunit sa harap ng malinaw na ebidensya, hindi niya maitatanggi ang kanyang pagkakasangkot. Ipinagbawal siyang umalis ng bansa. Ang pagkabigla ay lubusang nagpabagsak sa kanya. Si Marco naman ay hindi nakaligtas. Dahil sa legal notice at sa pagiging pugante ang kanyang kapatid, binuwang kanyang ahensya ang isang disciplinary committee. Dahil sa kanyang questionableng moralidad at pagkakadawit sa makumplikadong issue, sinuspinde siya ng walang taning. Para sa isang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang imahe, ang suspensyon ay parang isang hatol na kamatayan sa kanyang karera. At sa wakas, dumating ang pinansyal na trahedya. Ang 25 milyong pisong utang mula sa 5,6 ay kailangan ng bayaran, ngunit ang sindikato ay nahuli na. Habol naman ng mamiyembro nito ang kanilang pera. Samantala ang developer ng Tierra Alta Estates ay patuloy na nagpapadala ng notice ng penalty. Dahil hindi makahanap ng 3 milyong piso para sa susunod na bayad at dahil sa legal na gusot, ginamit ng developer ang breach of contract clause. Opisyal na binawi ang fila at kinumpiska ang buong 3.5 milyong pisong deposito. Ang $1,000,000 na yaman na kanilang binalak na itago gamit ang aking dugot pawis ay naging bula na lamang. Sa loob ng wala pang isang linggo, ang pamilya Reyes ay bumaksak mula sa kanilang ilusyon. Ang kanilang kayabangan, pagkamakasarili, at kasakiman ay pinarusahan ng karma at ng batas. Nang matanggap ko ang nabalitang ito, hindi ako nakaramdam ng kagalakan. Niyakap ko lang si Ligaya at ngumiti ng may ginhawa. Ang basura ay natangay na. Oras na para linisin ang magalabingang nakaraan at magsimulang ang bagong kabanata. Ang mga araw sa bahay ni Angela ay lumipas ng payapa. Isang hapon, tumawag si Marco mula sa isang pampublikong telepono. Umiyak siya. Tinawag niya akong mahal kong asawa at nakiusap na kaawaan ko raw ang kanyang pamilya. Hiniling niya na bawiin ko ang lahat ng reklamo. Nangako siyang magbabago. Matiyaga akong nakinig sa loob ng 10 minuto. Nang matapos siya, mahinahon akong nagsalita. Walang bahid ng emosyon. Tinanong ko siya, naalala mo ba nung nasa bingit ako ng kamatayan sa operating table, nasaan ka? Noong ibinato mo at ng nanay mo ang 1,000 piso dahil babae ang anak ko, noong lihim mong ginamit ang pera ko para sa fila, noong inakusahan mo akong baliw para makuha ang anak ko at ang bahay ko, binigyan mo ba akong daan para mabuhay? Natahimik si Marco. Hindi ko sinira ang pamilya mo, sabi ko. Ang lahat ng nangyayari ay karma, bunga ng inyong kasakiman. Ang batas ay walang kinikilingan. Huli na ang lahat para sa iyong mapakiusap. Ang pagmamahalan natin ay namatay na sa operating table noong araw na iyon. Ibinaba ko ang telepono, ang aking puso ay payapa.
Ang pinakamalakas na sagot sa mga taong nanakit sa iyo ay ang mamuhay ng maayos at may dignidad. 2 buwan ang lumipas, naganap ang final hearing. Ako ay nakasuot ng puting blusa, mukhang kalmado at may tiwala sa sarili, kasama ko si Ate Cruz at si Angela. Sa kabilang panig, si Marco ay mukhang kahabag-habag, payat, magulo ang buhok, at nakayuko. Ang kanyang ina ay kailangan pang alalayan. Mabilis ang paglilitis dahil sa lahat ng matibay na ebidensya. Sa uli, binasa ang JUCOM ang desisyon. Ipinakaloob ang annulment. Ang buong kustodiya ni Ligaya ay binigay sa akin, na may obligasyong magbigay si Marco Enyotto. 000 pisong suporta kada buwan. Ang kondominium ay ipinakaloob sa akin, ngunit kailangan kong bayaran si Marco ang 800,000 piso bilang kanyang bahagi sa ari-arian. Ang 35 milyong pisong deposito sa fila ay freeze para bayaran ang utang sa 5,6 upang mabawi ko ang CCT. Ang hatol ay lubos na makatarungan. Nakuha ko ang lahat ng nararapat sa akin. Nang marinig ang hatol, hinawakan ng aking biyenan ang kanyang dibdib at hinimatay. Nakagulo sila Marco. Tahimik akong tumayo at inayos ang aking nagamit. Walang awa, walang kagalakan. Tapos na ang lahat. Ang katapusang ito ay hindi ko niliha. Sila mismo ang sumulat nito. Paglabas ng korte, ang kalangitan ng Maynila ay napakaliwanag. Huminga ako ng malalim. Sa wakas, malaya na ako. Binayaran ko si Marco, nakuha ang CCT, at ipinarenovate ang buong kondo. Puno na ito ngayon ng liwanag at halaman. Na-promote ako bilang Associate Vice President sa aking trabaho. Para ipagdiwang ang ika-6 na buwan ni Ligaya at ang aking bagong simula, nagbook ako ang isang mahabang bakasyon sa El Nido, Palawan, kasama ang aking ina at si Angela. Isang hapon, habang naglalakad kami sa dalampasigan, napagtanto ko ang isang malalim na aral. Ang kabutihan, kung ilalagay sa maling lugar, ay magiging pagkain lamang para sa mga sakim. Ang pinakamalaking parusa sa mga taong masama ay hindi ang paghihiganti, kundi ang mamuhay ng masaya at payapa pagkatapos mong iwan sila. Pinatawad ko ang nakaraan, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ako sa kapayapaan ng isip. Lumubog ang araw. Kinulayan ng matingkat na kahel ang kalangitan. Niyakap ko ang aking ina at si Ligaya. Ngumiti ang aking anak. Ang kanyang mamata ay sumasalamin sa magandang takip silim. Nakatayo sa harap ng malawak na karagatan. Ang aking kaluluwa ay malaya at bukas, handang tanggapin ang isang bagong buhay na punong liwanag at pag-ibig. Ang lahat ng bagyo ay lumipas na. Sa hinaharap, tanging nga araw na punong sikat ng araw ang nahihintay.